Yan, isang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente. Ngayong araw po ay papunta po ako kala Casey. And scout po ako dito sa Santa Elena. Bali, dadaanan ko din po sila Casey para i-check po kung may gamot pa. Medyo matagal-tagal na hindi ko po siya napuntahan. Pero and bukas din po ay schedule po ng injection. And bibilinan ko din po sila lola na kailangan bumapa-injection ng CKC para hindi na po bumalik sa dati. Kasi pag bumalik sa dati ay naglalakad po sa gabi sa kalsada, napakadelikado, lalo na babae pa si Casey, baka ano pong mangyari sa kanya. Tara po mga kabente, samahan nyo pa ako kala Casey. Mga kalingap, mga kabente, imbestahin ko po si may dala po akong gamot, baka wala nang gamot si Casey pang maintenance. Kaya kung sino nandito, siya ata na din yata ito. Nagawin na siya ata na rin. Ano yata sila lola ng ng saging. Ay, kay Jason. Ano daw? Usapin ka daw po ni Ate Katkat. Sinong Katkat? Okay lang ba Katkat? Kathleen? Kathleen Faith Erinyo Iligan. Ganon, kung sana lang nila ako hilahin. Ano po mga kabente, si ata na rin kausap yung anak niyang isa, si Kathleen. Ay, kinukumbinsi po si ata na rin na sumama bukas sa injection. Nakausap po din po sa cellphone si ata na rin, sana sumama kasi tingin ko po ay parang natutulala na naman si ata na rin. Kailangan po ng regular na injection kasi po yung pagbatangas yata nito ay hindi yata nakapa-inject. Wala si Casey. Tulog pa. Kailan ka pa dumating? One week ka na dito? 1 week. Kumusta yung trabaho mo sa Batangas? Okay lang naman po. Nagpipedicure, manicure ka? Hindi. Sa buhok lang. Pag may customer po,
Si Ate Annalyn, galing sa Batangas. Ilang buwan ka, Ate Annalyn, sa Batangas? Nagtatlong buwan ka din yata, no? Nagtatlong buwan si Ate Annalyn sa Batangas. Kumusta man ang ano mo doon, Ate Annalyn? Maraming customer? Okay naman po. Komunikado naman. Kaya lang ay Sapat lang. iba po kaya ang ano, iba po kaya ang may sarili, isang mamamahan. Porsyento lang sa inyo. Ano? Porsyento lang yung Ate Annalyn. Ba't umuwi ka, Ate Annalyn? Tapos ng kontrata? Nagbabakasyon lang. Bakasyon. Kailan ang balik mo? Hindi ko pa alam. Kaya kailangan pa akong ayusin mga requirements. Kailangan mo pala mag-ano. Bukas akong tama. Ha? Sabay kayo ni Casey, padait. Para pa-injection kayo, sabay na kayo ni, ano. Ang ganda ng mga tanim ni Lola ni Casey, oh. Magaling tanim ng mga halaman. Lalo na ito, oh. Kung malapit-lapit lang ito sa bayan, maganda itong ibenta. Maganda itong pagkakitaan, mga halaman. Meron nga dito, ano yun? Dragon fruit, oh. Nasa bato. Natubo din pa sa bato ang ano. Naugot mo lang yata, Annalyn, ano? Ang alin po yun? Dragon fruit. Magaw na sa bato. Dragon fruit. Ano oras nagising si Casey at Annalyn? Hindi naman po pare-parehas siya. Minsan tanghali na. Katulad kanina, bumangon naman siya. Nag-almusal. Nagbanyo siya. Nag-CR. Hindi pa nag-aalmusal. Dapat mag-almusal na siya. Ano? Mahirap pag nagkasakit ng ano, yung sa bituka baga. Kapag wala tayong ginigiling yung bituka natin sa ano, di yung sarili niya kaya nagkakaroon ng ano. Ano ito? Peptic ulcer. Kaya pag may ulcer ka, yung sakit sa ulcer, pag hindi ka nakakain ng tanghalian, mahilo ka. Kaya nga dapat kumain siya ng almusal, tanghalian. Pag nagtitake siya ng medicine, pag tulog, ay di kinakailangan kinakailangan niyang gumising. Ay minsan hindi siya nagigising. Ay mas priority kung matulog siya. Tama. Buti at na ano mo si Casey, ano? Kumusta man si Casey? Ano, okay na? Hindi na katulad nung dati na naganlakad sa kalsada. Hindi ko alam. Nasa Batangas po ako. Isayin ka uwi mo lang dito. Hindi ko alam. Kagabi ka lang? Isang linggo na? 1 week. 1 week. Ibig sabihin yung pagdating mo dito, okay man siya, hindi man siya nalakad sa kalsada. Hindi naman yan layas. Hindi siya layas. Nagkataon na nung Palabas lang yan. pagmasamba. Pagka yung may kailangan, saka pagsasamba. Yung gamot iniinom ni Casey. Hindi ko pa rin alam. Pero umiinom naman siya lagi ng gamot. Pag okay ang pakiramdam niya. Ang importante ba yung panggabi? Pag walang injection, kailangan mag-inom ng gamot. Pero pag may injection, Alam mo naman, yung suporta. ginawa ko, grabe, di ko balilimutan. Ano yan? Pinainom niyo ako ng gamot, ng walang pagkain. Grabe. Ay, di ka nagkain nun?
Talagang masama. Nagkain ba ka tayo nun? Alam ko, lasing na lasing ako. Hay na hay ako. Hindi ako makabangon. Di yun talagang scientific baga? Pag talaga Kahit uminom ng tubig, hindi ka nainom? hindi ako makabangon. Talagang babagsak ako. Yung palang pakiramdam pag nakainom ng gamot. Talagang as in yun. Kahit gusto mong magbuhat, talagang ang bagsak ang katawan mo. Masakit ang katawan mo, mabigat. Kailangan talaga injection, ano? Ang injection naman, ganun din. Chow naman lang yun. Hindi. Ang injection kaya, ang pakiramdam ko sa akin, talagang masama. Hindi ko alam dahil sa wala akong kinain. Kaya hindi kinaya ng katawan ko, bibigay ako. Nahihilo ako. Ganon. Pinapawisan ako ng malalamig. Minsan naman mainit na mainit ang pakiramdam. Ganon. January, February, kumusta ang ano doon? Maraming customer. Kunti. Tigirap baga ng buwan ng ganyan, ano? Nawawalan. Ayos, ano? Nawawalan. Nakakailan ka sa isang araw na customer? Ay, hindi pare-pareho. May 10. May 10, hindi man. Hindi pare-pareho. Dahil minsan, kinakailangan ding mag-service. Hindi ako nagsi-service. Talagang ako'y sa ano lang, sa parlor lang. Sa salon lang. Pero pag na home service, mahal ang bayad. Namin lahat sila. Oo, dahil limit lang din ang tao. Ilan lang kayo sa salon? Dalawa lang kami. Dalawa lang kami. Ayos Yung naman pala. may-ari at saka ako. Tapos, ilang araw ka lang dito, ilang semana, tapos balik ka na naman doon. Hindi ko pa alam. Mabait naman yung amo ko. Kinakailangan lang na yun. Pag okay na yung pakiramdam ko. Dahil aircon. Pag nangangamuhan ka, kailangan may oras. So ako naman ang may hawak ng susi ng salon. Nasa akin din kung duty ako. Pero laging bukas araw-araw. Araw-araw bukas. Oo naman. Kahit araw ng linggo, wala nga akong off. Magising mamaya pa yata yan, ano? Hindi ko ini-istorbo yan. Hinahayaan ko na lang siya. Ayan, pupuntahan ko muna rin siya, ano? Puntahan ko na muna si... Anong sadya mo? Mahatid pala ako ng gamot. Gamot na. Ni Casey. Ito. Gamot na ito para saan? Clozapine. Panggabi. Ano ko na lang si Lola. Clozapine yan panggabi. Bakit hindi? Kakahati man lang, 3/4 man lang yata. Wala nang available. Clozapine yan, yung reseta, panggabi para masakali na hindi nakakatulog si Casey. Yan ang iniinom. Yan din bagang maintenance mo, Clozapine. Pwede ka man pwede ka mag-share, magingi kay Casey. Tapos bukas naman ulit, pag nagpa-check up kayong dalawa, injection. Ma-injectionan kayong dalawa ni Casey. Patanalin, sa Batangas nagpa-injection ka? Hindi. 2 buwan kang nawala dito, 3. Okay lang naman po ako. Kaya man i-handle. Okay lang ako. Kasi maraming tao, hindi lang naman akong ganun. No, marami. Mundo, maraming nagme-maintenance. Tama. Lagi silang nagpapa-check up, lagi silang
mamamasyal. Mm. Eh ako naman nakatutok ako sa trabaho. Mm. Tama, para may kahit pa paano ay may kita, no? Casey nagkulong sa kwarto. At taong tama bukas. At least kahit pa paano ay tuloy-tuloy yung ano nyo, yung paggamot. Anong tinitinda nila, Lola? Ano bang may pinag-usapan ba kayo ni Mother? Nakaraan pa sana. Hindi ako matuloy-tuloy gawa ng ulan. Grabe ang ulan. Aksidente pati ako nung nakaraan kaya di ako nakapunta. Nag-slide ako sa motor. Hindi ako magpunta dito kahit medyo malayo. Alos 2 oras ang biyahe. Nung nakaraan kasi, inuna ko si Ma'am Luz. Yung nandun may depression din. Hinatidan ko ng gamot. Kasi tapos hindi nakakainom ng gamot yata yun. Parang pumayat pati. Tapos dito sana ako madiretso. Kaso nung na-aksidente ako, halos 1 week akong hindi naka-alis-alis. Doon lang ako bablog. Sino ba Sa yun? diet. Si Ma'am Luz. Ma'am Luz. Yung payat na matanda. Oo. Retired Teacher. chair. At Annalyn, puntahan ko lang si Lola dyan sa Calano. Sinong lola? Si mama mo. Sila mama papa. Magtitinda ba kang isda? Oo, nagtitinda sila. Diyan man lang yun na dito lang sa bago silang highway lang natin da. Lang sila. Tapos pagkatinda nila, babalik na naman sila dito. Hindi pa nga yung kumakain. Punta ka si Casey ay nagkulong sa kwarto. Ay yata na makausap kaya Hintayin mo na sila. Tawagan ko, wait lang. Bukas kita-kita na lang tayo doon nila Casey. And subukan ko pong hanapin sila Lola sa highway. Nagtitinda daw po ng isda. Yan si Ata na rin, no? Si Casey nasa loob. Hindi ko na po sisorbehin. Bukas ko na lang interview si Casey. Sabay-sabay sila magpa-injection. Sila Casey, Charmaine, si Diggs, si Rubilin. Kasama din si Rubilin. Ano pong ginawa nyo nang ma-aksidente kayo? Wala, nagpahilot lang ako sa albularyo. Kasi dun sa Saan ka na-aksidente? malayo ang ospital ay. Doon sa may kay Ma'am Luz sa Pundado. Gawa ng yung kalsada kasi yung tulay. Ano ba, Ang sahig. motor? Nag-slide yung motor kasi umuulan siya. Yung sahig nung tulay, bakal. Pag maulan, madulas ang ganun. May nagtawid na pusa. Kaysa mabanggaan ko yung pusa, nagpreno ako bigla. Yung nag-slide ako. Buti na lang at namaga lang yung tuhod ko tapos yung braso. Patingin nga ako. Ito lang yan, dito. Injury. May magaw. Tapos yung dito sa may balikat ko. Yun naitukod ko yun sa kalsada. Sana ko at hindi masyadong nagrabe. Dapat nagpa-check up ka. Puntahan ko muna at Annalyn. Nandiyan lang sa highway. Come on. Alas 4 kayo madaling araw. Para madating kayo doon. Kaya, Alas 9. Ay pwedeng ko na yung yung ID ni Casey sa Ay ako na lang mapalista. Ko na lang si Lola. Sabihan ko na lang si Lola. Na yung papalista ko kayo. Para pagpunta nyo doon sa clinic. Pag okay na, at least habang nagbabiyahe kayo, nakaalis na kayo. Bukas. Yan, mag-inom na kayong gamot ngayon. Baka wala ng gamot baka di pa nakainom ng gamot si Casey. Painumin mo na lang ata Annalyn. hindi ko alam kung ano bang Sabihin ko na lang kay Lola na nagdala ko ng gamot. Ay ito, grabe yung mga halaman dito ni Lola. Ang ganda. Ang tataba pati Ang ganda nitong nito, may mga butas. Ito, kung nasa diet lang ito, mabili ito. Ang tataba ng halaman ni Lola.
Magandang negosyo ito. Yan po. Hanapin ko po sila lola dito sa Pasada. Baka makakita ko po nagtitinda. Yan po mga kalingap mga kabente. Hinatid ko lang po yung gamot ni Casey. Buti na lang po at nandito na din si Ata Lynn. And mukhang ano na din si Ata na din. Kailangan din na injeksyonan. Medyo natutulala na naman. Grabe yung sakripisyo ng dalawang lola at lolo ni Casey. Bukod po sa may edad na sila, patuloy pa po sila naghahanap buhay para dito sa dalawang kapamilya po nila na may depression. Yan, bukas po may injection po sila. Schedule po ng injection nila Casey, ni Ata Nalin, ni Charmaine, ni Jigs. Kasama din po si Robelin. Yan, sana tuloy-tuloy po yung pagaling nila para kahit papano po ay hindi po maging pabigat sa kanilang pamilya. Kasi po pag may diferensya, halos alagaan kung saan po naglalakad, minsan may nagwawala. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa nag-skip ng ads, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe po Mr. Bendy Boy Vlog. Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat.